O since napag-usapan natin mga bossing, o nasabi ko na din, yung pag may nangyari sa ating Vice Presidente daw, di ba? Ay meron na siyang inutusan. Pag may nangyari sa Vice Presidente, pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Hanapin, wag tigilan si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez para patayin sila. Ngayon ho, mga bossing, ayan. Sara Duterte, summoned to DOJ preliminary probe on kill Marcos threat. Akala ko matalino ang Vice Presidente. Di ba? Ang isang matalinong tao, kahit sobrang galit niya na, kahit nagpupuyos na siya sa galit, no? Hindi mababanggit yung mga ganito. Makokontrol at makokontrol. Kahit na meron na siyang plano, hindi niya babanggitin sa publiko yan. Di ba? Iingatan niya pa din yung kanyang sarili na makasuhan or ma-impeach. Pero sa mga nangyari ho, mga kababayan, noong 2024, si BP Sara ang mismong naglagay ng butas, no? Ng problema sa kanyang sarili. Bakit to? Ang liit-liit naman ng problema kung masasagot nila. Ang problema ho kasi, nag-ugat yan, mga kababayan, confidential funds. Ano po? Nag-ugat sa confidential funds, mga tinatanong sa kanila, ipaliwanag ang confidential funds, etc., etc. No? Ngayon, kung ano-ano na ho ang sinabi nila. Inimbitahan sila sa Kongreso, umattend. Nagpaikutan lang naman. Paikot-ikot yung kanilang mga sagot. Pag medyo nasusukol na, naiipit na, sumasakit na ho ang dibdib. Mga kababayan. Dahil nga po hirap silang sagutin yung ipinapasagot sa kanila with matching 1,299 na resibo po na sila mismo ang nagpasa sa Commission on Audit. No? Galing po sa kanila yung mga resibo. Galing po sa Office of the Vice President. Galing po sa Department of Education yung mga resibo na yun. Ngayon, umabot sa Kongreso. Itinatanong sa kanila, sino po itong mga ito? May team amoy suka, may team jugs de asim, merong team chichirya. Ngayon, dahil hindi po kayang sagutin o iniiwasan nilang sagutin, na stress si BP Sara. Ito po yung nakikita ko, no? Na stress ang Vice Presidente. Nung ginawa nila ng paraan para makalabas sila doon sa Kongreso, na ang paraan na ginawa nila, nag-arti-artihan po sila. Keso masakit yung dibdib, nahihilo, nasusuka na. Pinadala sa ospital. Si Zulaika. Pinadala sa ospital si Zulaika, tapos yung iba pa is dahil nga nakikita, no, na nagsisinungaling, ikinontempt po, mga kababayan. Dahil sa takot ni Inday Sara Duterte siguro na magsalita pa ng mas marami, sinundan niya doon sa Congress. Ikaw talagang napakadami na tumatakbo sa isipan mo. Hindi mo maipaliwanag. Isip ka ng isip, paano ko ipapaliwanag to kung wala naman yatang paliwanag? Di ba? Ayun. Kasama yung mga vloggers no, narinig ko si Maharlika nandun din kasama. Kasama yung mga vloggers nila, mga kababayan. Karamihan nagtatago na ho. Inon yung laptop, nagsalita. Yung ibang vloggers nga napagalitan pa ni BP Sara . Iba yung may mga nagtatanong doon. Dahil hindi ho makasagot at hindi alam ang isasagot, mga kababayan, magko-comment yung mga yan. Sa TikTok may nagko-comment, bangag. Hindi makasagot mangmanghu mga kababayan . Kaya ang isasagot ng mga DDS, bangag. O kahit mapagod ka, kapipindot dyan,
No, dodose lang naman ang nanonood diyan sa TikTok. Eto, 1,400. Diyan ka lang, pindot ka lang ng pindot. Pindot ka lang ng pindot ng bangag. No, mapagod ka diyan. Bahala ka sa buhay mo diyan. Dahil nga po walang maisagot ang Vice Presidente, ayun, pumunta sa Kongreso, sinamahan si Zulaika, nanakot. Nanakot na ano, ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, may inutusan para patayin si Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Di ho ba, mga kababayan? Sabi doon sa TikTok, ikwento mo yan sa mga anak mo. Ay, alam nila yung katotohanan. No, Annabel, alam nila yung katotohanan. Talagang ipinapaalam ko sa kanila. Dahil ayoko po na maging uto-uto yung mga anak ko. Ayokong lumaki yung mga anak ko na hindi alam kung ano yung nangyayari. At ayokong mangyari doon sa anak ko kagaya po nung nangyari sa mga DDS. Pag sinabi ni Maharlika, nakulong si First Lady Lisa Marcos doon sa Los Angeles. Tapos pinakitaan po sila, pader. Doon daw po sa likod ng pader na yun, nakakulong si First Lady. Mga uto-uto na mga DDS. Paniwalang-paniwala ho, ayokong mangyari sa anak ko yung ganun. Diba? Okay na doon, kayo na lang mga DDS. Di ba? Talagang ikukwento ko, ipapaalam ko, ipapaintindi ko sa mga anak ko. Ayokong maging DDS, ayokong maging kagaya ng mga DDS. Eto ha, may pader doon, nakita mo yung pader na yan, nakakulong si Lisa Marcos dyan. Hindi nga humaipakita yung litrato ng ating First Lady na talagang nakakulong doon. Yung mga DDS, ayun, paniwalang paniwala ho, mga kababayan. Mga uto-uto ho. No? Ang mga DDS, gusto nyong maging DDS? Napakasimple lang po ang gagawin nyo. Yung sabihin na, si Inday Sara Duterte, tumataas ang ratings kasi hindi maipaliwanag yung confidential funds. Isang buwan nandoon sa dahig. Parang iniwan ang Pilipinas. No? Maniniwala agad kayo na tumataas. Kahit saliwa naman po, kahit baliktad naman po yung paliwanag. Diba, Gio? Mga hunghang. Hunghang daw kayo. Mga DDS, sabi ni Gio. Yan hindi ho nila mapaliwanag. Naglalakad si Inday Sara Duterte, may nag-i-interview sa kanya. Tinatanong, meron po kayong imbitasyon doon sa NBI. Pupunta po ba kayo? Ganito, ganyan. Oo, alam ko yung sinasabi ko pinagmalaki pa. Lawyer ako, alam ko yung sinasabi ko. No? Walang kaso yung sinabi ko. Bandang huli sinasabi, wala namang pagbabanta na nangyari. Di ba? Akala ho yata nila, hindi uso yung recording. Hindi na ire-record yung kanilang mga sinabi. Kaya kahit na sinabi na nila doon, nung isang araw lang, sasabihin nila sa susunod na araw, wala po ako sinabing ganyan. Diba? Pamilara Rosemary, shout out sa'yo. Wala po akong sinabing ganyan. Yung mga DDS, wala namang sinabing ganyan ang Vice Presidente. Samantalang lahat tayo, mga kababayan, yung pagbabanta ng Vice Presidente, yung plano, no, sa pagpapatay kay PBBM at sa asawa niya at sa pinsan niya, mga bossing. Rinig na rinig ho natin. Pero ang sinasabi nila, sinasabi ng Vice, wala po akong sinasabing ganun. Wala po akong planong ganun. Di ba? Yun na nga lang po sa NBI. Yung pagpapaliwanag nun. Hindi nila pinuntahan. Baka kasi hindi kaya. Di ba, Banat Boy? Sabi ni Banat Boy, Boss Mark, dyan na daw magtatago si Roque sa Cayman Islands. Baka paglapag pa lang dito dyan. Di ba? Sabihin ko na sa gobyerno ng Cayman Islands, si Roque eto, ipapaalam ko na. No, meron pong papasok na isang Harry Roque dito sa Cayman Islands. Hinahanap po yan sa Pilipinas, sa Kongreso.
Baka po utuin tayo dito sa Cayman Islands yan. Eh, hindi naman papayag ang Cayman Islands dun. Matatalino ho yung nandito, hindi mauuto ni Harry Roque. Ganun ba? O sige, pauwiin mo na yan. I-ano mo, siguraduhin nyo na ang lalapagan ni Harry Roque, Pilipinas. O tapos, tatawag ako kay General Torre. General! O pauwi na dyan si Roque. Magagalit na naman po yung mga DDS. Bakit? Naaresto si dating Pangulong Duterte. Si General Torre. Naaresto si Buloyski. No? Si General Torre. Ang posisyon niya mga yan, banat boy. No? Si General Torre, si dating Pangulong Duterte, Panginoon ng mga DDS. Tapos, si Buloyski, ang Pope ng mga DDS. Ayan. Eh, syempre, di ba? Pastor Siya yung mensahero ng mga DDS. Pope ng DDS. Tama ba ako mga DDS? Panginoon nyo si Duterte. Ang Pope nyo si Buloyski. Anyway, iwanan na ho natin ito, mga kababayan.